Isang umaga, ginahasa na isang gwardya sa isang village ang isang 16 anyos sa dalagita sa barangay Ngandaan, Quezon City. Itinago ang biktima sa pangalang Jane habang ang suspect ay hindi pa natutukoy. Ang panggagahasa ay isang malisyoso at immoral na gawain kung saan ang suspect ay tinatangkang galawin ng mga pribadong parte ng katawan ng biktima nang walang pahintulot. Pinapesa ng suspect ang biktima na makipagtalik upang makamit ang kaligayahan nito. Base sa salaysay ng biktima, papunta ito sa kanilang bahay habang naglalakad. Ngunit imbis na makauwi ito ng matiwasay, sinundan ito ng gwardya na ayon sa imbestigasyon ay kakagamit pa lamang ng pinagbabawal na gamot. Dinala ng suspect ang biktima sa isang guardhouse na kung saan walang ni isa nakakita ng insidente dahil hating gabi na iyon. Hindi lubos na matanggap ng pamilya ng biktima ang sinapit na kanilang anak, lalo na't nakatakas ang suspect. Nagpaalala na lamang ang mga kapulisan, lalong-lalo na ang Women's Action Desk na mag-ingat lalo na kapag nag-iisa, naglalakad sa gabi. Ayon sa statistics, nakakaapekto sa ekonomiya ang ganitong uri ng kaso sapagkat nawawala ang dignidad at ang lakas ng loob ng isang tao dahil nawawala na ito sa normal nitong pag-iisip. Dagdag pa nito, maaaring magbunga ang ganitong kasing insidente at kung mangyari ito, tataas ang bilang ng mga bagong panganak at tataas ang population growth rate na kung saan isa ito sa mga magiging dahilan ng pagkakaroon ng mababang level ng standard of living sa isang bansa pati ng dependency status ng biktima. Ang rape case ay parang tila nanganganak, parami ng parami ang bilang ng insidente. Kung patuloy ang pagtaas ng bilang nito, maaari ikabagsak ito ng ating ekonomiya. Maraming investors at mga turista ang maaaring matakot nang bumisita sa Pilipinas dahil nga sa krimen. Kung may napag-alaman man kayong pangyayaring ganito, mabuting magsalita tayo at huwag matakot lumantad upang maresolbahan agad ng mga taong may responsibilidad. Ukol dito, dalangin ko para sa lahat, maraming salamat at maging alerto tayo. Daniel Enriquez, nag-uulat.